Hello po, additional sa mga information. So ngayon marami tayong mga OFW nagtatanong na patapos na po yung transferring permit nila kung po pwede silang magpa-extend. So ang extension po before is meron po talagang application manggagaling doon sa mga broker or kay employer or kaya kung saan kayo naka-shelter or kaya sino yung humawak ng kaso nyo. So, or kaya pupunta kayo doon sa direct hiring, pwede rin po yun. So, before, meron talagang na 2 or 1 week before the expiration, pwede ka mag-apply. Pero yung mga nagtatanong ngayon tungkol sa 120 days, so it means automatic extension na. So, not all, So, itong mga na to, application na to, so para lang po yan sa mga namatayan ng alaga, yung mga close company, or kaya yung mga na qualified talaga sila sa qualified talaga sila sa extension na yun, yung mga less than 1 year. So pwede po yan sila na automatic 120 days. Doon sa application na yan, sa pipirmahan nyo ng amo, kasi dito sa Taiwan, no free of transfer. Kung magpapalipat kayo, ikaw at saka si amo, dapat meron kayong agreement na yung tinatawag natin na transferring form. Magpipirma kayo doon, kayong dalawa ni amo at ikaw as a worker na nag-agreed kayo na ilipat. Okay, so nakalagay dyan kung automatic kayo for extension, meron dyang pwede nyong i-check. Pipilian po yon. Okay? So, ito namang mga special case na yan. So, talagang dadaan kayo doon sa labor. Kung kayo ay labor dispute, ang Ministry of Labor ay manghihingi talaga niya ng evidence as a labor dispute. So, just like meron ka bang minutes of record from labor na kayo ay nag-usap-usap tungkol sa kaso nyo sa amo mo, broker, at saka ikaw na nakasaad doon kung ano yung complaint nyo. Okay? Na ikaw ay nabilong sa legal kumbaga labor dispute. So, kumbaga kadalasan kasi sinasabi natin, illegal job yung trabaho ko. Nag-request ako kay broker. Pumayag naman si amo, nilipat ako. Pero kung nakalagay doon sa application ng Ministry of Labor is both parties agreed to transfer. It means, hindi ka nabilong doon sa, kumbaga, 120 days. Okay? Kasi both parties Tapos, yung status mo, lumampas ka na ng 1 year sa Taiwan. Kasi, ang batas ng Taiwan, kung less than 1 year kayo, automatic talaga na pwede kayong extend. Extendable kayo dito sa Taiwan. So, alalahanin din natin ngayon, mahirap maghanap ng trabaho. Tapos, hindi rin basta-basta kung meron kang panibagong trabaho, kung mas worst ba siya than before na pinanggalingan mo na trabaho. So, hindi mo masasabi. So, yun po yung namin na kung kayo ay mag-file ng complaint or kung ano man yung So, isipin din natin kung talagang buong-buo na ba yung decision nyo. Kasi hindi basta-basta na magpapalipat kayo. Of course, meron tayong waiting period. So, kahit legal kayo na pwede kayong makalipat, may transferring permit kayo. Pero we cannot assured na successful ang paghahanap ng new employer natin. So, kaya naman medyo mahirap tayo ngayong makahanap ng trabaho kasi marami din tayong mga finish transfer na kumbaga yun yung na nagtatanggap yung mga employer or broker ng mga ganong status. So yung ating mga labor dispute case na mga transfer, so medyo apektado sila. Tapos hindi rin ganon kadami yung mga job chances natin ngayon, especially sa mga factories. So medyo humina yung kanilang trabaho. So yun yung tinatawag natin na nagli-layoff sila. Okay, so yung mga layoff na yan, so syempre merong gustong manatili pa ng Taiwan, nagpapalipat sila. Bihira lang yung gustong umuwi, lalo't lalo na kung nasa tamang edad ka na. Kaya lahat ng bagay dapat pag-isipan natin at saka dapat bigyan natin ng halaga ang ating mga trabaho at